Kanyang pagnanasa na mahalin si Delilah at sinabi na ng Diyos na huwag mong gagawin niya dahil mapapahamak ka. Tapos pinili niya yung bagay na yan. And to make the story short, si Delilah pala ay ginagamit ng mga Palestino upang malaman ang kalakasan ni Samson. Habang si Samson ay nasa lap ni Delilah, ano ba talagang kalakasan? Babe, ano babe? Sige na. Diba? Kasi alam na niya, marami ng attempt eh. Imagine that kung gaano ka ilababo si Samson that time. Ilang attempt na ni Delilah. So kasi lahat na sinasabi ni Samson, sinasabi niya kay Delilah, ginagawa rin naman ni Samson. Ikali mo, ganyan-ganyan. Diba? Hanggang sa time na bumigay na si Samson at sinabi niya yung katotohanan kay Delilah. Alam mo ba? Aking kalakasan din. Alam mo naman, mahal ko. Kung kwento ko sa'yo lang ito. Itong hair ko. Saan ba? Itong hair mo Tapos, yun na. Doon na siya, binulitan. Ang gantingin niya, album na siya. Hindi daw siya nagalit dahil kumira siya. Nagalit siya dahil kalbo na siya. Pinutulan siya. At bumagsak po yung kalakas ng Samson. At doon po siya nahuli at nagabi. Palestine. Kasi sa history po, lagi may paglalaban niya, mga Israelita at Palestine. Pinili po ng Panginoon ang bansang Israel. So ito na po nangyari. Dahil pinili niya ang kanyang last, ang pagnanasa niya, anong nangyari sa kanya? Na-compromise yung mata niya. Ano yung nangyari? Dati sobrang sigat niya, sobrang laki ng katawan niya, magpa-flex-flex pa siya. Napakita niya yung deltoids niya, shoulder niya. Amis na amis yung mga Palestine. Ano, yun na si Samson, di ba? Ang laki ng tao, sa ganda ng katawan. Pero dahil nga, mas inuna niya yung last niya, at desire niya na magustuhan si Delilah. Na-compromise po yung mata niya. Dati nagpa-respect siya, naging tagagilig na lang po siya ng tingin. Imagine na. Diba? Dati ganun Olympian. Ngayon, naggigilig na lang. Hindi ba ito nagtatawa ng mga Palestine? Dinukot po yung mata. Sa buhay din po natin ganun. Minsan hindi po natin alam na yung ginagawa mo ay hindi po nakaintay sa Diyos. At minsan, instead na i-follow mo yung way ng Lord, mas pina-follow mo yung lust mo, yung flesh mo. Diba? Ito na ba yung right guy or right lady sa akin? Minsan nagkamali po si Samson at siya ay nag-end na nawala po yung mata mo. Minsan kapag gagawin po natin yung mga bagay natin o yung gagawin po natin yung mga desire ng puso natin, alam niyo po ba yung puso makablenta? Kaya nga po sa Psalms, diba? Alagaan mo at bantayan mo yung puso mo. Kasi yung well ng buhay ay nagmumula doon. Diba? Meron po yung kwento. Isa pa pong kaibigan ko, ang pangalan niya is si Joseph. Sino nakabasa na about kay Joseph, the dreamer? Compared kay Samson, ang buhay naman ni Joseph the dreamer ay iba. Napagtagumpayan niya yung lust. Alam mo kung pag-aaralan mo ba kung i-imagine mo lang kung gaano yung mga itsura nila, siguro isa sa mga pinaka-pogi sa panahon ng Bible, time, ni Joseph the dreamer. Why? Kasi nang-inlove sa kanya si Potiphar. Imagine that nakita ka ng gwapo na tapos yung mga damit lang, yung mga kala mo nakatube lang. Ganun kasi Kasi yung story kasi ni Joseph the Dreamer, isa siya sa anak ni Jacob. Jacob ba? Israel. Oo, tama. Sino si Israel? Sino si Jacob? Siya lang yun. So, anak siya ni Jacob or Israel. At siya ay, kasi alam niyo po ba, kapag meron ka mga dreams, minsan ang hirap ikwento niya. Totoo. Kapag may vision ka sa buhay mo, ito po yung mga kultura ng mga Pinoy. Minsan magbumukha kang mayabang dyan. Kapag meron kang gustong maharap po, maging isang diba? May mga kaibigan tayo, yabang naman ito. Dumating po sa buhay ni Joseph the Dreamer, na siya kasi ay nakakita ng vision mula sa Diyos. At alam niyo po ba, yung mga vision niya ay galing sa kanyang panaginip. At medyo, iba yung dating eh. Sabi niya sa tatay niya, paborito siya ng tatay niya. At, syempre nagagalit yung iba.
Tapos yung mga kapatid niya, parang tulog mayabang siya. Nakapanaginip daw siya ng mga sako ng mga trigo. At nandun daw siya sa gitna. At yung mga sako ng trigo ay bumagsak. So medyo na-intimidating yung dating, di ba? Na yung sinasabi mo, na ikaw na anak ko ay magpapatira para sa iyo. Parang gano'n. Marami siyang vision na gano'n. So dumating sa time na yung vision ni Joseph the Dreamer ay nag-lead sa kanya upang maibenta siya. Sino na po ba yung nabenta rito? Di ba? Yung panahon kasi uso po yung mga yung mga slave. So, actually, buti na lang, napakabuti ng Panginoon, dapat pinatay na si Joseph the Dreamer lang. Dahil mabait yung kanyang kapatid na si Judah. Judah ba? Si Reubén. O ganito na lang gawin natin, no? Sabihin na lang natin na si Joseph ay pinaslang ng mabangis na hayop. Pero talagang binenta na lang nila yun. To make the story short, dahil si Joseph the Dreamer ay nagpatuloy sa plano ng Diyos sa buhay niya. Nagpatuloy siya at dumating sa time na naging ka-level niya na, bago pa lang maging ka-level niya yung Pharaoh that time, ano nangyari? Siya ay parang mayordomo ma. Alam mo yun, ikaw yung pinaka... Oo, yeah, that's the term, no? Lahat ng mga gagawin